Adik ako, hindi sa'yo, ngunit sa phone na to. Aking libangan na nais kong iwan sa nakaraan upang lumayat na mag-go ang aking kinabukasan. Thank you nga pala sa ChatGPT sa tula na yun. So bakit gusto ko na mag-quit ng social media o kaya paggamit ng phone na to? Unang-una, procrastination. Imbis na gawin ko ang mga dapat kong gawin, katulad ng requirements at mga gawain ko sa bahay, ay nag-i-scroll ako instead na gawin ang mga bagay na yun. For example, may due ako na paper bukas. Instead na gawin ko ngayon, ako yung magsa-cellphone kasi bukas pa naman eh. Kinabukasan, 11:59 naman deadline. Eh di bakit gagawin ko ngayon? Hanggang ma-push and ma-push, hanggang mag-procrastinate ako. Pangalawa, anxiety. Alam naman natin ang mga cellphone o ang social media ay nagkukos ng ating anxiety. Unang-una, comparison. Kahit gusto man natin o hindi, parang nasa natural instinct na lang natin ay compare natin ang sarili natin sa iba. For example, uy, bakit siya? Ganito na narating niya sa buhay at ako, nandito pa rin ako nag-scroll sa aking kama. Although, nasa tao yun eh, kung i-compare mo talaga sa sarili mo at maiinggit ka. Pero para safe tayo, I need to lessen my social media use para mabawasan ng comparison natin sa iba at mag-grow tayo on our own pace. At sabi nga ng Bini, ang buhay ay di karera. Dahil sa social media ay nagkakaroon din tayo ng FOMO or fear of missing out. Kapag nakita natin ang mga kaibigan natin na mayroong mga social events o kaya na-experience sila mga bagay na hindi ko pa na-experience, syempre mapapatanong tayo kung bakit ako hindi ko pa na-achieve yung mga ganitong bagay o kaya bakit hindi ko pa na-experience yung mga ganitong bagay, magkasing edad lang naman kami. Pangatlo at ang pinakamahalagang bagay para sa akin is ang amount ng oras na na-spend ko kaka-scroll. Actually, okay, wait. So itong next segment, pinakita ko yung mga journal ko pero hindi ko maintindihan. So, nag-reshoot ako. So, yeah. Basically, I've been graphing my screen time into my journal for the past 5 to 6 months. I think starting by the end of March and until now, September. But, ipapakita ko sa inyo ngayon is hanggang August. Paano ko nga ba siya minomonitor or ginagraph sa aking journal? So, ginagawa ko siya sa pinakalikod ng aking journal. So, gumawa lang ng table. Sa x-axis, doon ko nilagay yung date. Sa y-axis naman, doon ko naman nilagay yung hours. And para naman sa data, ginamit ko naman yung screen time settings ng iPhones. Sa pinakataas, nilalagay ko naman yung mga highlight ng day ko o kaya yung sa tingin ko yung rason, ganon kalaki yung aking screen time sa araw na yon. Okay, so it's math time! So sa March, total lang natin yung number of hours na in-spend natin sa ating screen during that month. So by March, we have spent around 70 hours and 53 minutes. Yung sa March nga pala guys, ito yung last few days na. So medyo short siya compared to other months. Sa April naman, nag-spend ako ng 184 hours and 53 minutes. For the month of May, ito yung pinakamalaking time na in-spend ko sa aking screen, which is 303 hours and 18 minutes. Just imagine that. 303 hours and 18 minutes. Like, bro. For June, we've spent around 204 hours and 47 minutes. For July, isa yata ito sa pinaka maliit na time compared sa other months, which is 146 hours and 41 minutes. For the month of August, which is last month, is 210 hours and 1 minute. So in total, the amount of hours is 1,120 hours and 33 minutes. Imagine that. 1,120 hours and 33 minutes in 5 months. Guys, 5 months lang yun. Kung i-convert natin siya into days, it's 46 days and 16 hours. Out of 5 to 6 months, yung 1 month and 16 days, in-spend ko lang sa pag-scroll sa aking phone. Take note guys, this is only for my iPhone. Pero para matanggal natin yung habit na to, kailangan natin ng mga rules. There are mainly 2 places which I spend a lot of time sa social media. First ay dito sa condo, and second dito sa bahay sa Quezon City. Sa ngayon, mag-focus muna tayo dito sa Quezon City. So sa kwarto na ito, dito ako lumaki. Most of my teenage memories ay na-spend sa kwarto na ito. Especially nung pandemic where dito ako nag-online class and dito ako nag-isolate. Unfortunately, dito ko din na-develop ang aking addiction sa social media and dito ako nag-struggle. Most of my time during the pandemic days is spent on this bed right here. Sorry guys, kasi walang cover kasi kakalinis ko lang. But yeah, this is the bed right here. Kung saan nagsimula lahat ng problema ko ngayon na hopefully na masolve natin. First rule para dito sa bahay ay kailangan natin i-move yung table from this to this.
So bakit nga ba natin nilipat yung position ng ating table? Para magkaroon tayong division ng kwarto. So sa passageway na to, bawal makalagpas ang bawat gadget. Ang pwede lang lumagpas dito ay ang Kindle natin. Rule number 2. Every night, bago matulog, dapat lahat ng gadgets ay ilalagay dito sa table. Mapa-cellphone, laptop, or any gadgets. Again, syempre, except sa ating Kindle. Ngayon, let's proceed naman sa Manila. Problema ko dito sa Manila, hindi katulad sa Quezon City, ay walang physical boundaries. Pero let's try to make this work. Meron tayong 2 main rules na gagawin dito. Unang-una, bawal ang gadget sa bed o habang nakahiga. Ito ay pwede lamang sa table o kaya sa labas ng kwarto. Bago matulog, lahat ng gadget ay dapat nasa laundry chute. It's around that area. Kasi merong charger doon, so pwede natin i-charge yung phone dito bago matulog at mag-set ng alarm. Ang pwede lang syempre ay ating Kindle. Okay, so I think that's it. Sorry kung medyo rough or medyo hindi concise yung pagkakabuo ko sa video, pero I tried my best. Actually, medyo delayed nga to yung paggawa ko ng video na to. Overdue siya for 1 week. Kasi plano ko i-upload siya last week since my goal is to upload at least once a week. Actually, during the making of this video, nag-relapse din ako. That is one of the main reasons why na-delayed yung video natin. Alam ko yung laban na to is maging mahirap since naka-ingrain na siya sa habit ko and nakadepend ako sa addiction na to, ma-relieve ang aking stress or dito ako nagko-cope sa mga negative feelings ko na naranasan sa araw-araw. But I will try to be as consistent as I can. If ever madapa, babangon na rin tayo. Basta consistency is the key. If you guys are experiencing the same problem as me with this addiction or meron kayong mga addiction na nakaka-epekto sa other parts ng buhay nyo, please give yourself a favor and try and quit it. If hindi nyo kaya i-relieve mag-isa, seek professional help kasi hindi siya nakaka-benefit sa'yo in any other way. I also want to say something sa future Clyde. If napapanood mo man to, I hope you're doing well and sana wala ka ng any problems regarding this habit or addiction of yours. And stay well, be happy, and be yourself. Pero bago natin i-end yung video na to, I just want to say a beautiful quote by Abraham Lincoln, and he says that discipline is choosing between what you want now and what you want most.